na si Hisiin, at nagpa siya na turuan ang batang babae na ito ng leksyon. Dahil napakabigay ni Miss Gu, bakit hindi natin itakda ang taya bilang 100 milyong yuan bawat round? Hisiin said with disdain. Naniniwala siya na ang 100 milyong yuan ay kailangang sobra para kay Guning, at maaaring umatras si Guning. Hindi maraming tao ang nangahas na magtakda ng tumaya ng ganoon kataas, dahil talagang delikado ito. Nang marinig iyon, sa halip, itinaas ni Guning ang kanyang kilay. Sa mga mata ni Hisiin, ang reaksyon ni Guning ay tanda ng takot, ngunit hindi niya alam na inisip talaga ni Guning na hindi ito gaano. Itinakda niya ang taya bilang 100 milyong yuan habang nagsusugal kay Chi Tianlin noon, kaya hindi niya naisip na ito ay isang malaking bagay. Bilang karagdagan, si Guning ay lubos na nagtitiwala na siya ay mananalo. Ano? Miss Gu, sa tingin mo ay sobra na. Kung gayon, kaya natin. Nagkunwari si Hisiin na maalalahanin. Gayunpaman. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, pinutol siya ni Guning, syempre hindi. Naisip ko lang na si Miss He ay magtatakda ng mas mataas na numero, dahil karaniwang itinatakda namin ni Mr. Chi ang taya bilang 100 milyong yuan para masaya. Panipi. Sinabi iyon ni Guning para ipahiya si Hisiin. Nakaramdam ng awkward si Hisiin at nagalit. Sa kanyang pagkamangha, hindi gaanong halaga ang 100 milyong yuan sa mga mata ni Guning. Bilang karagdagan, sinabi rin ni Guning na itatakda nila ni Chi Tianlin ang taya bilang 100 milyong yuan para lamang sa kasiyahan. Nang marinig ang sinabi ni Guning, hinailan ni Chi Tianlin ang kanyang mga labi, dahil hindi ito normal na pag-uugali. Gayunpaman, alam niya na si Guning ay napakayaman at may kumpiyansa na manalo, kaya syempre, hindi niya ilantad ang katotohanan. Sa katunayan, medyo maganda ang pakiramdam niya na ibinaba sila ni Guning. Ang resulta ng pagsusugal ngayon ay may kinalaman sa kanilang mga bahagi ng negosyo, at ang taunang kita ay daan-daang milyong yuan. Well, hindi mahalaga. Itakda natin ang taya bilang 100 milyong yuan, sabi ni Guning, na parang ginagawa ang Hisiin ng pabor. Si Hisiin ay nakaramdam ng lubos na kahihiyan, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Bukod dito, medyo kinabahan siya nang makita si Guning na sobrang kumpiyansa. Isa siyang makaranasang sugarol, at naramdaman niyang hindi simple ang batang babaeng ito na nakaupo sa tapat niya. Gayunpaman, siya ay isang anak na babae ng magnate ng pagsusugal, at sikat sa kanyang natatanging kasanayan sa pagsusugal. Hindi malamang na matatalo siya ng isang batang babae na walang karanasan. Mula sa simula hanggang sa huli, si Zuo Jiangkui ay pumikit at pinalaki paminsan-minsan si Guning. Bagamat mukhang mayabang ang batang babae na ito, hindi siya maaaring maging isang simpleng babae dahil nilaro niya ang larong ito sa ngalan ni Chi Tianlin. Kahit na ang taya ay 100 milyong yuan lamang sa isang round, ang taunang tubo ay mas mataas kaysa doon. Ang mga ilegal na negosyo ay kumikita ng mas malaking pera kaysa sa mga legal, at hindi mahirap kumita ng daan-daang milyong yuan sa isang taon. Maraming paraan ng paglalaro ng dice. Anong uri ang gusto mong laruin, Miss Gu? Tanong ni Hisiin. Bakit hindi natin hulaan ang bilang ng dice ng bawat isa? Kung sino ang makahula ng tama, mananalo sa laro, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, ngumiti si Hisiin ng may kumpiyansa, dahil napakagaling niya rito. Oo naman, maaari tayong maglaro ng 3 round sa kabuuan, sabi ni Hisiin. Karaniwan, ang pagsusugal ay binubuo ng 3 round. Walang problema, walang pakialam si Guning. Siya ay mananalo pagkatapos ng lahat. Hindi inakala ni Guning na matatalo siya. Kahit na si Hisiin ay anak ng magnate sa pagsusugal, maaari siyang magkaroon ng draw sa pinakamagandang. Magsimula tayo ngayon, sabi ni Hisiin. Pagkatapos mong salamat, hindi nagatubili si Guning at sabay na inalog ang dice cup. Ang mga dice ay kumatok sa isa't isa sa tasa at gumawa ng malinaw na tunog. Nakatuon si Hisiin sa pagdinig sa bawat tunog, habang pinagmamasdan ni Zuo Jiangkui si Guning.
Inalog-alog niya ang dice cup saglit bago ito hinampos din sa mesa. Pagkaraan ng ilang sandali, inilagay ni Guning ang tasa sa mesa ng buong lakas at sinabing, anong mga numero sila? 5, 5, 3, sabi ni Hisiin ng may kumpiyansa. Tama siya. Hindi na nagulat si Guning, at inamin na si Hisiin ay talagang magaling bilang anak ng magnate ng sugal. Nanalo si Hisiin sa unang round. Bagamat nanalo si Hisiin, hindi siya nasiyahan dahil napakaaga pa para makita ang huling resulta. Pagkatapos noon, si Hisiin naman. Saglit niyang pinagpag ang dice cup bago nilapag din ito sa mesa. Miss Gu, pakiusap, sabi ni Hisiin. 1, 2, 3, sagot ni Guning. Nang marinig iyon, sumimangot si Hisiin. Naramdaman niya na tama si Guning bago niya buksan ang dice cup. Kung tama ang hula ni Guning, kailangan niyang aminin na si Guning ay isang mahusay na laban. Binuksan niya ang dice cup, at ang mga numero ay 1, 2, 3. Nang makita iyon, natitiyak ni Hisiin at Zuo Jiangkui na hindi simple si Guning. Napagtanto din nila na hindi magiging madali para sa kanila na manalo sa laro ngayon. Sa susunod na round, inalog muna ni Hisiin ang dice cup. 5, 5, 6, sabi ni Guning. Tama siya. Medyo natarante si Hisiin, dahil tila napakadali para kay Guning na hulaan ng tama ang mga numero. Naisip pa niya na nakikita ni Guning ang dice sa tasa. Pagkatapos noon, turn na ni Guning na kalugan ang dice cup. 6, 6, 5. Hula ni Hisiin. Gayunpaman, mali si Hisiin sa pagkakataong ito. Natalo siya ng isang round. Sa totoo lang, napaka-normal na mabaygo sa larong tulad nito. Kahit na ang kanyang ama, na hari ng pagsusugal, ay hindi maaaring manalo sa bawat round, ngunit hindi niya matanggap ang katotohanan na natalo siya sa isang round sa isang laro kasama si Guning. At saka, kung hindi siya manalo sa final round, natalo siya sa laro. Maglalaro lamang sila ng 3 round upang magpasya kung sino ang nanalo at kung sino ang natalo. Nagkaroon na sila ng draw, at tama ang hula ni Guning sa second round, kaya kailangang manalo si Hisiin sa final round kung ayaw niyang matalo. Imposibleng manalo siya sa second round ngayon. Si Hisiin ngayon ay nakaramdam ng matinding stress dahil natatakot siyang matalo sa laro. Miss He, natatakot ako na matalo ka ngayon. Ngumiti si Guning. Ginawa ni Hisiin ang lahat para pakalmayan ang sarili. Ipagpatuloy mo. Gumalaw muli ang dice cup sa kamay ni Hisiin. Nang naiyuyugyug ni Hisiin ang dice cup, si Guning ay nakaupo roon na may kalmadong mukha na nakatitig sa kanya, na naging dahilan para mas na-stress si Hisiin. Ayaw niyang hulaan ng tama ni Guning ang mga numero, kaya pinagpag niya ang dice ng mahabang panahon. Hindi inisip ni Guning na ito ay isang problema, at nasiyahan sa tsa ang inihanda ni Chi Tianlin para sa kanya. Si Chi Tianlin, gayunpaman, ay nawalan ng pasensya. Miss He, kailangan ba ng ganoong katagal para i-shake ang dice? Natigilan si Hisiin saglit, pagkatapos ay napagtanto niyang napakatagal niyang inalog ang dice cup. Hindi nagtagal, inilapag ni Hisiin ang dice pababa sa mesa. 1, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Alam nilang lahat ang kahulugan, na naging dahilan kung bakit sila nakaramdam ng labis na pagtataka. Hindi mahalaga kung gaano ayaw ni Hisiin na ihayag ang resulta, binuksan niya ang dice cup sa dulo. May isa lang sa dice na nagpapakita, dahil ang 3 dice ay nakasalansan sa loob. Mga ad ng pub future. Nang makita nila iyon, nagulat sila. Fine, talo ako sa laro. Bagamat nagkaroon ng final round, sumuko si Hisiin, dahil natalo na siya sa laro kahit nanalo si Guning sa huling round o kung ito ay isang tabla. Ayaw niyang tanggapin ang resulta, ngunit kailangan niyang harapin ang katotohanan. Si Zuo Jiangkui, gayunpaman, ay sumimangot at sinabing hindi nasisiyahan, sigurado ka bang gusto mo nang sumuko ngayon? Ayaw mong tapusin ang huling round.
Paano kung malaman ng tatay mo? Sa tingin mo ba ay tatanggapin niya ang paraan mo ng pagharap dito? Walang pakialam si Zuo Jiangqui sa daang milyong yuan na taya, ngunit ang kanilang reputasyon. Sa kanyang mga mata, manalo man siya o matalo, tatapusin niya ang laro hanggang sa huling segundo. Napatulala muli si Hsiyin, pagkatapos ay napagtanto niyang hindi siya dapat sumuko ngayon. Fine, laro tayo sa final round. Ngumiti si Guning, at pinagpag ang dice cup. Hindi rin niya gustong makita si Hsiyin na sumuko sa ngayon, kahit na si Hsiyin ay tiyak na mabibigo. Gusto ni Guning na manalo sa laro sa pamamagitan ng pagtatapos sa bawat hakbang nito. Nang makita si Guning na inalog ang dice cup, si Hsiyin ay nagsuot ng seryosong mukha. Pinakinggan niyang mabuti ang mga tunog, ngunit nabigo pa rin siyang tumuon sa mga iyon sa ilalim ng matinding panggigipit. Hindi nagtagal ay hinampas ni Guning ang dice cup sa mesa at hinayaan si Hsiyin na hulaan ang mga numero. Huminga ng mahabang hininga si Hsiyin at sinabing, 2, 3, 4. Binuksan ni Guning ang dice cup. Sa kasamaang palad, ang mga numero ay hindi 2, 3 at 4 sa loob. Ako ay humihingi ng paumanhin. Nagkakamali ka, sabi ni Guning na may maamong ngiti sa mukha. Walang sinabi si Hsiyin. Hindi siya nasisiyahan sa resulta, ngunit wala siyang magagawa para baguhin ito. Pagkatapos noon, turn na ni Zuo Jiangqui na sumugal kay Guning. Dahil natalo na si Hsiyin sa laro, hindi nang ahas si Zuo Jiangqui na baliwalain si Guning ngayon. Nakaramdam din siya ng stress sa mga sandaling ito. Ang unang round sa pangalawang pagkakataon ay isang draw. Ang Enya 00V Euro Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Ang ikalawang round sa ikalawang pagkakataon ay isang tabla pa rin. Mga ad ng Pub Future. Nanalo si Guning sa ikatlong round sa pangalawang pagkakataon. Nakapagsugal sila ng 6 na round sa kabuuan hanggang ngayon. 3 ang tabla, at si Guning ay nanalo ng 3 beses. Kung si Zuo Jiangqui ay maaaring manalo sa susunod na 3 round, ito ay isang tie, ngunit siya ay matatalo sa laro kapag may isa pang draw o nanalo muli si Guning. Ang unang round sa ikatlong pagkakataon ay isang tabla. Nanalo si Guning sa pangalawang round sa ikatlong pagkakataon. Ang ikatlong round sa ikatlong pagkakataon ay isa pang draw. Naglaro sila ng 3 beses at 9 na round. 5 ang draw at si Guning ang nanalo sa iba. Sa kabuuan, si Guning ang nanalo. Bilang karagdagan, nanalo din siya ng 400 milyon yuan. Kumpiyansa si Chi Tianlin na maaaring manalo si Guning, kaya hindi ito nakakagulat na resulta, ngunit hindi ito matanggap ng grupo ni Zuo Jiangqui. Lubos na nakakahiya na nabigo silang manalo ng isang round. Si Zuo Jiangqui ay labis na nabalisa, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Dahil lumabas na ang resulta, maaari mong bayaran muna ang perang nawala sa iyo bago namin lagdaan ang deal, sabi ni Chi Tianlin. Si Guning ay mukhang kalmado gaya ng dati bagamat nanalo lang siya ng 4 na milyong yuan sa loob ng maikling panahon. Walang excitement sa mukha niya, parang wala lang sa mga mata niya. Kung tutuusin, tuwang-tuwa siya sa kanyang puso, ngunit hindi ipinakita sa kanyang mukha ang kanyang kaligayahan. Siya ay isang napakamatagumpay na negosyanteng babae pagkatapos ng lahat, at alam kung paano kontrolin ng mabuti ang kanyang mga emosyon sa mesa ng negosyo. Pagkatapos ay naglabas si Guning ng isang piraso ng card na may pangalan at numero ng bank card. Sina Hsiyin at Zuo Jiangqui ay naglipat ng 200 milyong yuan sa bank account ni Guning. Pagkatapos matanggap ang pera, umalis si Guning. Hindi siya pinigilan ni Chi Tianlin, dahil hindi nararapat kung nanatili si Guning nang makipag-ayos siya sa deal kay Zuo Jiangqui mamaya. Ilang sandali matapos mag-walkout si Guning, naabutan siya ni Hsiyin. Miss Gu, mangyaring maghintay ng sandali. Huminto si Guning, at magalang na nagtanong, Miss He, pwede ba akong tumulong? Pwede ba tayong mag-usap ng private? Napakabait ni Hsiyin. Oo naman, sumang-ayon si Guning. Pagkatapos,
pumunta sila sa isang tea house sa Earth Nightclub. Ibinigay ni Hisiin kay Guning ang menu. Miss Gu, ano ang gusto mong inumin? Kinuha ito ni Guning at binasa saglit. Black tea please. Gusto mo ng desserts? Tanong ulit ni Hisiin. Hindi na kailangan, salamat, sabi ni Guning. Pagkatapos nito, nag-order si Hisiin ng isang tasa ng itim na tsaa para kay Guning at isang tasa ng Longjing tea para sa kanyang sarili. Inihain sila ng waitress ng 2 tasa ng tsaa, pagkatapos ay lumabas. Miss Gu, ikaw ang pinakasanay sa pagsusugal na nakita ko hanggang ngayon. Maging ang aking ama ay hindi maaaring maging tumpak tulad mo, sabi ni Hisiin sa isang taos-pusong tono. Kahit ang kanyang ama ay hindi maaaring maging 100% tumpak, ngunit ginawa ito ni Guning. Kung may laro sa pagitan ng kanyang ama at ni Guning, kailangan niyang aminin na naisip niya na may mas magandang pagkakataon si Guning na manalo. Salamat sa iyong papuri, magalang na sabi ni Guning. Miss Gu, iniisip ko kung may intensyon ka bang sumali sa industriya ng pagsusugal. Dahil sa iyong namumukod tanging mga kasanayan sa pagsusugal, sa palagay ko madali kang maging tanyag sa buong mundo at kikita ng yaman ng sabay-sabay, sabi ni Hisiin. Malinaw na umaasa siya na makakatrabaho siya ni Guning. Well, nagsusugal lang ako para masaya, at hindi ako interesado sa fame at fortune. Sa totoo lang, hindi naman ako nagkukulang ng pera, sagot ni Guning. Siya ay nagsasabi ng totoo. Hindi siya fan ng pagsusugal, at bihirang magsugal, maliban kung kinakailangan. Ang pagsusugal ng bato ay, syempre, isang pagbubukod. Maraming benepisyo kasama ang pinsala kung siya ay sumikat bilang reyna ng sugal. Maaaring maunawaan ito ng mga pamilyar sa industriya ng pagsusugal, ngunit iisipin ng mga hindi gaanong nakakaalam tungkol dito bilang isang adik sa pagsusugal. Ang pagiging isang adik sa pagsusugal ay hindi isang positibong pagtatasa. Natulala si Hisiin saglit, dahil nagulat siya na tatanggihan ni Guning ang kanyang alok ng walang pag-aalinlangan. Sa pagkakataong iyon, hindi niya alam kung ano ang susunod na sasabihin. Pagkatapos humigop ng tsaa, nagtanong si Hisiin, paano kung makipagdeal ako kay Miss Gu? Handa ka bang tulungan akong manalo sa isang laban sa pagsusugal sa ibang tao tulad ng ginawa mo ngayon? Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Guning, ngunit hindi agad ito tinanggihan. Oh, magkano ang babayaran mo sa akin, at sino ang taong gusto mong tulungan kong manalo? Interesado si Guning dito basta't binayaran siya ni Hisiin ng sapat na pera. Ngunit tatanggi siyang sumugal laban kay Chi Tianlin, na naging dahilan kung bakit tinanong niya si Hisiin kung sino ang makakasama niya sa pagsugal. Si Chi Tianlin at siya ay magkaibigan na ngayon sa ilang lawak, at tinulungan nila ang isa't isa pagkatapos ng lahat, habang sila ni Hisiin ay mga estranghero pa rin. Dahil hindi kaagad ito tinanggihan ni Guning, alam ni Hisiin na umaasa ito at agad na lumiwanag ang kanyang mukha. Hindi ako sigurado kung magkano ang kaya kong ibayad sa iyo. Ngunit ipinapangako ko na ang sahod ay hindi bababa sa 500 milyong yuan, sabi ni Hisiin, ang taong gusto kong tulungan mo akong sumugal ay ang aking tiyuhin, si Hihong Yuan. Ang larong ito sa pagsusugal ay nauugnay sa posisyon ng tagapagmana sa pamilyang He. May problema sa pandinig ang tatay ko ngayon. At nawawala rin ang pangalawa kong kuya na pinakasanay na manunugaw sa aking pamilya. Habang ang iba ay halos hindi maihahambing sa aking tiyuhin, kaya natatakot ako na hindi kami mananalo sa larong ito ng sugal. Panipi. Hindi itinago ni Hisiin ang katotohanan kay Guning, at naging masama ang loob at nanlamig nang sabihin niya iyon, dahil ito ay isang seryosong krisis bago ang pamilyang He. Nang marinig iyon, naunawaan ni Guning na ito ay isang pakikipaglaban para sa kapangyarihan at kayamanan sa isang napakayaman na pamilya. Sa katunayan, alam nilang malinaw na si Hihong Yuan ang dahilan ng problema sa pandinig ni Hihong Jia at pagkawala ni Hishang, dahil may ambisyon si Hihong Yuan na magmana ng mga ari-arian ng pamilya He. Gayunpaman, kahit alam nilang nagawa ni Hihong Yuan ang lahat ng iyon,
Wala silang magagawa tungkol dito nang walang matibay na patunay. At ngayon, iminungkahi ni He Hongyuan na pumili ng bagong nangungunang tungkulin upang sakupin ang mga negosyo ng pamilyang He sa pamamagitan ng pagsusugal, at hindi nila ito maaaring tanggihan. Kung nalaman ng iba na si He Hongjia ay hindi nakapagpatakbo ng negosyo ng pagsusugal ng maayos, ang mga kaaway ng pamilyang He ay sasamantalahin ang bawat pagkakataon para sirain sila. Mga ad ng Pub Future. Ang pamilyang He ay talagang maimpluwensya, ngunit si He Hongyuan ay may suporta mula sa Chandewi. Ang Chandewi ay ang tanging gang sa HK, na kasing lakas ng Qinggang at ng Kiringang. Kahit na ang pamilya He ay may matagal ng relasyon sa Chandewi. Pinili ng Chandewi na suportahan si He Hongyuan ngayon, dahil si Hong Yufei, na pangalawang anak ng pinuno ng Chandewi, ay umibig sa anak ni He Hongyuan, si He Yixi. Sa katunayan, hinabol ni Hong Yufei si He Xiyin noon, ngunit tinanggihan siya ni He Xiyin. Hindi nagustuhan ni He Xiyin si Hong Yufei dahil isa lamang siyang mapagkunwari na playboy. Si He Yixi, gayunpaman, ay naaakit sa kanyang magandang hitsura, at naakit siya. Kahit na si He Yixi ay hindi kasing ganda ni He Xiyin, si He Yixi ay napakagaling sa kama, at matagumpay na naakit si Hong Yufei. Sa mga mata ni Hong Yufei, ganoon din ito kahit sino pa ang mapapangasawa niya, dahil maglalaro siya gaya ng dati, kaya pumayag si Hong Yufei na pakasalan si He Yixi, pagkatapos ay pumanig kay He Hongyuan. Gayunpaman, kung gusto ni He Hongyuan na makipagtulungan sa Chandewi, kailangan niyang manalo sa laban sa pagsusugal laban kay He Hongjia. Pagkatapos ng lahat, ang pinuno ng Chandewi ay may matagal ng relasyon kay He Hongjia, at hindi ito gustong sirain. Gayunpaman, ang matagal nang ay hindi sapat na mahikayat upang hayaan ang Chandewi na pumanig kay He Hongjia, dahil pinahahalagahan ng Chandewi ang mga nilalaman ng higit sa anupaman. Ang nasa itaas ay hindi lihim sa mataas na lipunan, maliban sa katotohanang si He Hongyuan ang dahilan ng problema sa pandinig ni He Hongjia at pagkawala ni He Xiang. Kaya, sinabi ni He Xiyin kay Guning ang lahat. Si Guning ay hindi interesado sa kanilang mga alitan sa pamilya, ngunit nakikinig lamang sa isang kwento. Minarkahan ng NF Euro Rapture ang paunang pag-host ng kabanatang ito sa NF Euro LSN. Paano kung matalo ako sa laro? Tanong ni Guning. Walang dahilan para tanggapin niya ang 500 milyong yuan, dahil mabilis itong pera, ngunit ayaw niyang bayaran ang resulta kung kailangan niyang managot para dito. Dahil inanyayahan kita na tulungan ako, hindi mo kailangang magbayad ng anuman para sa resulta manalo ka man o matalo, at babayaran ko ang iyong kabayaran gaya ng ipinangako ko, sabi ni He Xiyin. Umaasa lang ako na magagawa mo ito sa abot ng iyong makakaya, at huwag na huwag akong magtaksilan. Kumpiyansa si He Xiyin sa kakayahan ni Guning sa pagsusugal. Dahil mas magaling si Guning kaysa sa sinumang miyembro ng kanyang pamilya, ngunit nag-aalala siya sa karakter ni Guning sa parehong oras. Natatakot siya na baka ipagkanulo siya ni Guning. Gayunpaman, ang mga panganib ay nabubuhay ng may mga panganib, at maaari lamang humingi ng tulong si He Xiyin kay Guning ngayon. Si He Xiyin ay mas mapagbigay kaysa kay Chi Tianlin, kaya pumayag si Guning. Kailan ang laro ng pagsusugal? Tanong ni Guning. Noong ika-28 ng Marso. Ito ang ika-50 anibersaryo ng kasino ng pamilyang He, nasa sabik na sabi ni He Xiyin. Malaya si Guning sa ika-28 ng Marso. Ngunit hindi siya sigurado kung may mangyayari noon. Kaya sinabi niya, napaka-interesado ako sa deal. Ngunit hindi ako makapagbibigay sa iyo ng pangako sa ngayon, dahil hindi ako sigurado na magiging libre ako sa araw na iyon, ngunit makikilala kita sa araw na iyon hanggat libre ako. Nang marinig iyon, medyo nadismaya si He Xiyin. Anyway, malaki pa rin ang posibilidad na magpakita si Guning at tulungan siya, na siyang pinakamagandang resulta na makukuha niya ngayon. Oo naman, nasa iyo ang lahat, ngunit umaasa ako na maaari kang magpakita sa araw na iyon, Miss Go, sabi ni He Xiyin. Pagkasabi noon,
Kinuha niya ang kanyang name card at ibinigay kay Guning. Miss Gu, ito ang name card ko. Mangyaring makipag-ugnayan sa akin kahit na maaari kang pumunta o hindi para maayos ko ang pag-aayos. Kung pupunta si Guning sa HK, siya ang magiging pinakamahalagang panauhin ng pamilyang He, at halatang papretuhan siya ni Hisiin ng may pinakamagandang asal. Walang problema, nakipagpalitan ng name card si Guning kay Hisiin. Nako, Miss Gu. Mangyaring ilihim ito sa pagitan mo at sa akin. At huwag na huwag mong sasabihin sa ibang tao, dahil natatakot ako na wala itong maitutulong sa iyo kung malalaman ito ng iba, kasama na si Zuo Jiangkui. To be honest with you, wala akong masyadong tiwala sa kanya. Kung makikipag-ugnayan siya sa iyo, mangyaring tanggihan ang kanyang mga alok kahit na ano ang gusto niyang gawin, sabi ni Hisiin na may seryosong mukha. Sinabi niya iyon para sa kaligtasan ni Guning pati na rin sa kinabukasan ng pamilyang He. Bagamat si Zuo Jiangkui ay nakakuha ng purong pagtitiwala mula sa kanyang ama. At hindi kailanman nasaktan ang pamilyang He, si Hisiin ay nakatagpo ng Zuo Jiangkui na kumakain kasama si Hong Yufei sa iisang mesa, kaya kailangan niyang maging maingat. Hindi siya sigurado kung magiging tapat si Zuo Jiangkui sa kanyang ama gaya ng dati. Ito ay hindi isang bihirang bagay para sa isang tao na ipagkanulo ng isang malapit na kaibigan. Oo naman, sabi ni Guning, at nasiyahan siya na si Hisiin ay nagmamalasakit sa kanyang kaligtasan. Sa katunayan, hindi rin nagkaroon ng magandang unang impresyon si Guning kay Zuo Jiangkui. Palagi niyang nararamdaman na ang lalaking ito ay isang lobo na nakadamit ng tupa. Siyempre, hindi tama na husgahan ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang hitsura, ngunit mas pinili ni Guning na lumayo sa mga taong hindi niya gusto. Para kay Hisiin, naramdaman ni Guning ang kanyang mabuting kalooban. At isa rin itong magandang pagkakataon para kay Guning na palawakin ang kanyang network at kumita ng maraming pera, kaya handa si Guning na makipagtulungan sa kanya. Mga ad ng Pub Future. Maraming beses nang nakapunta si Guning sa HK, at narinig niya ang pangalan ni He Hongjia ng maraming beses din. Maganda ang reputasyon ni He Hongjia, at iginagalang siya ng maraming tao. Bagamat nasangkot ang Chandewi sa gulo na ito, hindi natakot si Guning na siya ay nasa panganib, dahil tiwala siyang haharapin ang mga ito. Bilang karagdagan, hindi siya nakatira o nagtatrabaho sa HK, kaya mahirap para sa mga Chandewi na saktan siya. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, tinanong ni Hisiin si Guning ng isa pang tanong. Miss Gu, maaari ba akong magtanong sa iyo? Oo naman, sabi ni Guning. Ano ang relasyon mo kay Chi Tianlin? Tanong ni Hisiin na kinakabahan. Naunawaan ni Guning na ang galit ni Hisiin sa kanya ay dahil kay Chi Tianlin, ngunit ang ugali ni Hisiin sa kanya ay ganap na nagbago ngayon. Common friends lang kami, sabi ni Guning. Dahil sinabi ni Guning, naniwala si Hisiin. Kahit na ito ang unang pagkakataon na nakilala niya si Guning, naramdaman niya na si Guning ay isang down-to-earth na babae. Naniniwala siya na hindi magsisinungaling si Guning sa kanya. Oh, sa tingin ko, dapat ay mas bata ka sa 20, tama? Biglang tanong ni Hisiin. Ako ay 18, isang senior student sa high school, sabi ni Guning. Bagamat alam ni Hisiin na napakabata pa ni Guning, nagulat pa rin siya nang malaman na si Guning ay isang 18 taong gulang na estudyante lamang. Si Guning ay hindi lamang napakahusay sa pagsusugal, ngunit napaka-mature at matatag din. Hindi siya mukhang isang 18 taong gulang na batang babae, ngunit isang babae sa paligid ng 30. Hindi rin sila nagtagal, at umalis si Hisiin kasama si Zuo Jiangkui. Habang papunta sila sa hotel, tinanong ni Zuo Jiangkui si Hisiin, Siin, kumusta ang deal mo kay Miss Gu? Mga ad ng Pub Future. Hindi siya pumayag, sabi ni Hisiin na may malungkot na mukha. Nang marinig iyon, iniwas ni Zuo Jiangkui ang kanyang mga mata at nagtanong, bakit? Ginamit ko ang sabigan at kayamanan para tuksuhin siya sa simula, ngunit hindi siya interesado.
Nag-propose din ako na makipagtulungan sa kanya, pero sabi niya kailangan niyang mag-aral at malapit na ang National College Entrance Examination, Hsiyin said. Kumunat ang noo ni Zuo Jiangqui. Sa kanyang pagtataka, nagawa ni Guning na labanan ang tukso. May phone number ka ba niya? Maaari ko siyang makausap, sabi ni Zuo Jiangqui. Tinanong ko ito sa kanya, ngunit hindi niya sinabi sa akin, sagot ni Hsiyin. Hindi alam ni Zuo Jiangqui na naghihinala si Hsiyin sa kanya, kaya naniwala siya. Bueno, sa palagay ko maaari kong hilingin ito kay Mr. Chi, sabi ni Zuo Jiangqui. Si Chi Tianlin ay mayroon ding ilang bahagi sa kasino ng pamilyang He, kaya naisip niya na si Chi Tianlin ay maaaring handang tumulong sa kanya upang ayusin ang isang pulong kay Guning. Galugarin ang labyrinthine roots ng substance na ito sa Nove Euro LSN. Nanatiling tahimik lang si Hsiyin. Kasabay nito, tinawag ni Chi Tianlin si Guning. Si Hsiyin ba ang nagdulot sa iyo ng anumang problema? Tanong ni Chi Tianlin. Sa tingin mo ba may kakayahan siyang gawin iyon? Sabi ni Guning na may panghahamak. Tama ka. Hindi niya magagawa iyon. Naunawaan ni Chi Tianlin na kakayanin ni Guning ang lahat ng maayos. Hindi umuwi si Yang Zekian hanggang sa naihatid niya si Yuzi pauwi. Pagbalik niya, nagulat si Mrs. Bakit ang aga mo umuwi? Karaniwan, uuwi siya pagkalipas ng 10 ng gabi, pagkatapos kumain, manood ng pelikula kasama si Yuzi at hinahatid siya pauwi, ngunit 9:30 PM pa lang ngayon. May masamang nangyari ngayon, sabi ni Yang Zekian. Nang marinig iyon, kinabahan si Mrs. Yang at nagtanong ng may pag-aalala, ano ang nangyari? Pagkatapos ay sinabi ni Yang Zekian sa kanyang ina ang lahat, dahil hindi ito lihim at malalaman din ito ng kanyang ina maya-maya. Natakot si Mrs. Yang matapos marinig ang nakakakilabot na balita. Kamusta na si Yuzi ngayon? Okay lang ba siya? Hindi, sa tingin ko dapat ko siyang tawagan ngayon din. Pagkasabi niyan, kinuha ni Mrs. Yang ang kanyang telepono at tinawagan si Yuzi kaagad. Lubos niyang pinahahalagahan si Yuzi kaya inaalagaan niya ang kanyang kaligtasan. Hindi siya pinigilan ni Yang Zekian, dahil kilalang-kilala niya ang kanyang ina. Hindi siya maaaliw kung hindi siya mismo ang tatawag. Nang matanggap ni Yuzi ang tawag ni Mrs. Yang, laking gulat niya na halos mahulog ang kanyang telepono mula sa kanyang kamay. Kahit na magkaibigan lang sila ni Yang Zekian, kahit papaano ay naramdaman niya na si Mrs. Yang ang kanyang magiging biyenan. Nakauwi na si Naguman at Qiaoyan nang makabalik si Guning sa Wafu Hills. Kinaumagahan, natanggap ni Guning ang tawag ni Gao Yi, at sinabi niya sa kanya na maghahatid sila ng mga jade na alahas sa kabisera ngayon, at ang araw ng pagbubukas ay kinabukasan. Pinlano ni Guning na pumunta doon, ngunit ngayon ay binitiwan ito, dahil nag-aalala siya sa pamilya Tang. Sa totoo lang, bilang Big Boss, hindi na kailangang magpakita si Guning sa araw ng pagbubukas. Kinaumagahan, tinawagan muli ni Chi Tianlin si Guning, at sinabi sa kanya na umaasa si Zuo Jiangqui na makilala siya muli. Mga ad ng Pub Future. Si Chi Tianlin ay hindi gumawa ng desisyon para sa kanya at humingi ng kanyang sariling opinyon. Naunawaan ni Guning na gustong makipag-usap sa kanya ni Zuo Jiangqui tungkol sa pamilyang He, ngunit pumayag pa rin itong makipagkita sa kanya. Dahil nagpasya na siyang tulungan si Hsiyin, gusto niyang malaman ang papel ni Zuo Jiangqui sa gulo na ito. Kaya naman, napagkasunduan nilang magkita ng 11 M sa Kirin Hotel. Ang Kirin Hotel ay isa ring 5-star na hotel, ngunit hindi ito isang pang-internasyonal. Pagkatapos ng almusal, binisita ni Cao Wenshin si Guning, at tila hindi siya nasisiyahan. Ningning, tingnan mo ito, sabi ni Cao Wenshin, at ibinigay kay Guning ang kanyang telepono. Itinaas ni Guning ang kanyang kilay at naramdamang may masamang nangyari. Matapos basahin ang balita, inis si Guning. Ang nangyari sa Fengshan Shopping Mall kahapon ay na-upload na sa internet ng isang tao.
Sa pagtataka ni Guning, si Lin Tianyo ay naglakas loob na labagin ang batas. Kahit na maayos na si Yuzi ngayon. Ang hiwa sa kanyang leeg ay mag-iiwan ng peklat, kaya nagpa siya si Guning na hayaan si Qiao Yan na ipadala si Guman sa bahay ng pamilyang Tang, habang binibisita niya si Yuzi. Hindi dahil mas mahalaga si Yuzi kaysa kay Guman sa mga mata ni Guning, ngunit dahil nagawang protektahan ng mabuti ni Qiao Ya si Guman. Hindi na kailangang sundan sila ni Guning sa bawat oras. Nagplano rin si Cao Wenshin na mag-book ng customized na gown. Kaya binisita niya si Yuzi kasama si Guning na tinawagan si Yuzi at tinanong siya kung nasaan siya bago sila umalis para bisitahin siya. Nasa pabrika si Yuzi sa ngayon, kaya dumiretso sa pabrika sina Guning at Cao Wenshin. Nang makilala nila si Yuzi, napansin nila na nakasuot ng high-collar shirt si Yuzi para matakpan ang kanyang leeg. Kailangan ni Wenshin ng tailored gown. Hayaan mong sumukat sa kanya, at sumama ka sa akin sa opisina, sabi ni Guning kay Yuzi, pagkatapos ay naglakad papunta sa opisina. Inayos ni Yuzi ang isang tao upang sukatin si Cao Wenshin ng sabay-sabay bago niya sinundan si Guning. Hi, boss, sabi ni Yuzi. Mga ad ng Pub Future. Naglabas si Guning ng isang bote na may kristal na kapangyarihan. Ilapat ang gamot na ito na may tubig sa sugat sa iyong leeg 3 beses sa isang araw, at mawawala ito sa lalong madaling panahon, sabi ni Guning kay Yuzi. Nang marinig iyon, nagulat si Yuzi. Boss, narinig mo na. Sinabi sa akin ni Wenshin, sabi ni Guning. Kahit anong kaila-hilakbot na mangyayari sa iyo sa hinaharap, sabihin mo sa akin, okay. Naunawaan ni Guning na ayaw ni Yuzi na mag-alala siya kaya inilihim niya ito sa kanya. Gayunpaman, si Guning ang amo ni Yuzi, at nagmamalasakit siya sa kaligtasan ni Yuzi. Bilang karagdagan, kailangan ding malaman ni Guning kung sino ang nangahas na saktan si Yuzi, dahil maaaring ito ang kaaway ni Guning. Maaaring walang kakayahan ang mga kaaway ni Guning na saktan siya, kaya posibleng saktan nila ang mga taong nasa tabi niya. Kung ganoon, kung nasaktan si Yuzi dahil sa kanya, madyay guilty siya. Oo naman, sabi ni Yuzi. Alam niyang sinabi iyon ni Guning para sa kanyang kapakanan, at naantig siya. Kinuha ni Yuzi ang bote ng porselana at lumabas para ilapat ang gamot sa sugat sa kanyang leeg. Sa sandaling ilapat ang gamot sa sugat, naramdaman niyang may malamig na bagay na tumutulo sa kanyang katawan, na medyo komportable. Nagtagal bago magkabisa ang gamot, kaya hindi nakita ni Yuzi ang pagbabago sa ngayon. Matapos sukatin, pinili ni Cao Wenshin ang estilo at kulay ng kanyang gown. Nang umalis sila sa pabrika, inimbitahan ni Cao Wenshin si Guning na sabay na kumain, ngunit may appointment na si Guning, kaya kinailangan ni Cao Wenshin na kumain ng mag-isa. 10:30 na ng umaga nang lumabas sila, at sinabi ni Guning kay Cao Wenshin na ihatid siya diretso sa Kirin Hotel. Sa pagkakataong ito, muling nagpakita si Guning sa huling segundo ng kanilang itinakdang oras, ngunit hindi niya ito sinasadya. Sa pribadong silid, umupo si Zuo Jiangkui kasama si Hisiyin, ngunit nagpanggap si Guning na hindi siya pamilyar kay Hisiyin. Mangyaring maupo, Miss Go, magalang na sabi ni Zuo Jiangkui. Hindi nag-atubili si Guning at umupo kaagad. Pagkatapos noon, hinayaan muna ni Zuo Jiangkui si Guning na mag-order. Pagkatapos ay nag-order si Guning ng ilan sa kanyang mga paboritong pagkain. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Bureau Els1N. Parehong nag-order si Zuo Jiangkui at Hisiyin ng ilang pagkain. Nang umalis ang waiter, ibinuka ni Zuo Jiangkui ang kanyang bibig ng walang pagkaantala. Miss Gu, bagamat tinanggihan mo ang alok ni Siyin kahapon, umaasa pa rin ako na maaari mong muling mangyari ito, at mababayaran ka namin ng mas mataas na sahod kung gusto mo. Naiintindihan ko rin na hindi ka nagkukulang sa pera, pero sa tingin ko, hindi mo rin ito tatanggihan. Alam kong abala ka sa pag-aaral at malapit na ang National College Entrance Examination, pero hindi ka mag-aaksaya ng maraming oras.
Maaari kang lumipad sa HK sa ikapito, at manatili doon ng isang araw, pagkatapos ay bumalik sa ikasyam. Si Zuo Jiangkui ay tila napakamagalang at taos-puso. I'm so sorry, Mr. Zuo. Natatakot ako na hindi ako makakatulong, sabi ni Guning. Miss Gu, hindi mo ba maaaring isaalang-alang ito sandali? Isang pirasong cake lang para sa iyo. Naunawaan ni Zuo Jiangkui na tinanggihan ni Guning ang kanyang alok sa isang kadahilanan, ngunit hindi niya pa rin maisip ito. Kung papayag ako, Mr. Zuo, maipapangako mo ba na magiging ligtas kami ng pamilya ko at walang maghihiganti sa amin? Tanong ni Guning. Well, si Zuo Jiangkui ay natulala saglit, at biglang hindi alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon, dahil hindi niya may pangako iyon. Ang mga benepisyo ay nabuhay ng may mga panganib. Dahil pumayag si Guning na tulungan si Hsiyin, siya mismo ang magdadala ng resulta ng deal. Ang kailangan lang gawin ni Hsiyin ay protektahan siya noong siya ay nasa HK. Gayunpaman, tinanong ni Guning kay Zuo Jiangkui ang tanong na iyon dahil umaasa siyang maaari niyang tanggapin ang buong responsibilidad para sa resulta at panganib. Kung hindi mo kaya, bakit ko isasaalang-alang ang isang halaga ng pera na hindi ko kulang? Sabi ni Guning na may pagmamalaki. Hindi siya nagkulang ng 500 milyong yuan. Ang balitang ito ay nagalit kay Zuo Jiangkui. Bilang isang apprentice ng magnate sa pagsusugal, mayroon lamang siyang 10 milyong yuan sa kayamanan mismo. Sa makatuwid, kung siya si Guning, tatanggapin niya ang alok ng walang pag-aalinlangan. Sa kasamaang palad, siya ay hindi. Dahil ayaw ni Guning na tulungan siya, sumuko si Zuo Jiangkui, ngunit kinuha pa rin niya ang kanyang name card at ibinigay ito kay Guning. Miss Gu, umaasa pa rin ako na maaari mong isaalang-alang ito ang aking name card. Kung magbago ang isip mo bago ang ika-28 ng Marso, mangyaring makipag-ugnayan sa akin. Ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat para matugunan ang iyong mga pangangailangan. Bagamat tinanggihan ni Guning ang kanyang alok, hindi na siya kailangang ipahiya, kaya kinuha niya ang kanyang name card, ngunit hindi ibinigay sa kanya ang kanya. Mga ad ng pub future. Sumimangot si Zuo Jiangkui, pagkatapos ay nagsabi, Miss Gu, kung hindi mo tatutol, maaari mo bang ibigay sa akin ang iyong name card? Lubos kong hinahangaan ang iyong mga namumukod tanging kasanayan sa pagsusugal, at umaasa ako na maaari tayong magsugal para masaya sa hinaharap. Na-curious si Guning kung ano ang gustong gawin ni Zuo Jiangkui, kaya ibinigay niya sa kanya ang kanyang name card sa huli. Si Hsiyin ay nanatiling tahimik mula sa simula hanggang sa wakas, na parang walang kinalaman sa kanya. Pagkatapos kumain, umalis si Guning. Noong tanghali, dumating ang isang dayuhang lalaki sa paligid ng 30 taong gulang sa tindahan ng charm. Hi, nandito ba si Miss Yu? Tanong niya sa isang tindera. Ikinagagalak kong makilala ka, Ginoo. I'm sorry Miss Yu, wala dito ngayon. Kailangan mo bang tawagan ko siya? Magalang na sabi ng tindera. Kahit sinong dumating para makipagkita kay Yuzi, tatawag ang staff at sasabihin kay Yuzi ang tungkol dito, dahil maaaring negosyo ito. Magaling, salamat, sinabi niya. Pagkatapos, tinawagan ng tindera si Yuzi kasama ang telepono sa tindahan. Miss Yu, may isang banyagang lalaki na naghahanap sa iyo sa tindahan, sabi ng tindera. Pagkatapos nito, ibinigay niya ang telepono sa dayuhang lalaki. Mga ad ng pub future. Hi, Miss Yu, ito si Jason Robert mula sa Paris, sabi niya. Siya ang sikat na designer ng damit, si Jason Robert, na nagsabing gusto niyang tanggapin si Yuzi bilang kanyang apprentice sa internet. Nagpunta siya dito ng personal, na nagpatunay ng kanyang kasalanan. Nagulat si Yuzi, at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ikaw ba si Jason Robert, ang sikat na designer ng damit mula sa Paris? Umuusbong mula sa sanctum ng Nouveau Euro LSN,
ang kakanyahan na ito ay nagtataglay ng mga lihim na hindi nasasabi. Maraming narinig si Yuzi tungkol kay Jason Robert, at fan siya nito. Nagtrabaho si Yuzi bilang isang designer ng damit, at nakatutok sa mga gown, kaya binigyan niya ng maraming pansin ang mga sikat na designer na nasa parehong larangan. Idol niya si Jason. Oo, ako ito, sabi ni Jason. Kahit narinig niya ang sagot mula sa bibig nito, hindi pa rin makapaniwala si Yuzi na totoo iyon. Hindi niya nakita ang mga komentong iniwan ni Jason sa internet, kaya hindi niya alam kung bakit siya binisita ni Jason ng biglaan. Mr. Robert, pwede ko bang malaman kung bakit bigla mo akong binibisita? Tanong ni Yuzi na puno ng pananabik at kaba. Kung ayaw mo, maaari nating pag-usapan ito ng harapan, sabi ni Jason. Siyempre. Pupunta ako doon. Hindi maghintay ng ilang sandali, sabi ni Yuzi. Bagamat nasa sabik si Yuzi na marinig mula kay Jason, nanatili siyang alerto bago niya matiyak na si Jason talaga ang lalaki. Kung si Jason talaga ang lalaki, yayayain niya itong sabay na kumain sa isang magandang restaurant. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang itsura ni Jason dahil marami na itong nabasang balita tungkol sa kanya, kaya confident siyang makikilala niya ito sa unang tingin. Sure, sabi ni Jason. Bago dumating si Yuzi, naglakad-lakad si Jason at pinagmasdan ang mga gown sa tindahan. Pinahahalagahan ni Jason ang mga disenyo ni Yuzi, ngunit hindi ito perpekto ang kanyang mga disenyo. Sa mga mata ni Jason, maraming bagay ang maaari niyang gawin para gawin sila. Bilang isang designer ng damit, napakatalino ni Yuzi, kaya naman gustong makilala siya ni Jason, at tulungan siyang maging isang natatanging designer. Hindi naging madali para sa isang sikat na designer na pumili ng mga potensyal na apprentice. Ang isang mahusay na baguhan ay ang pagmamalaki ng kanyang amo, habang ang isang kakilakilabot ay makakasira sa reputasyon ng kanyang amo. Dalawa lang ang apprentice ni Jason hanggang ngayon, at pareho silang naging sikat na designer ng damit. Bilang karagdagan, si Jason ay hindi naniningil ng isang sentimo para sa kanyang mga aralin, dahil mahal ni Jason ang disenyo at sining ng damit sa anupaman, at hindi rin siya nagkukulang ng pera. Nagmamadaling nagmaneho si Yuzi pabalik sa kanyang tindahan nang ibinaba niya ang tawag kay Jason. Sa loob ng 20 minuto, dumating siya. Nang makita niya si Jason, sigurado siyang nakilala niya ang tamang tao, at natuwa kaagad. Natutuwa akong makilala ka, Mr. Robert. I feel so honored na pumunta ka dito para makita ako ng personal, sabi ni Yuzi kay Jason na may malaking paggalang. Hindi akalain ni Yuzi na makikilala niya ang kanyang idolo sa totoong buhay. Ikinagagalak din kitang makilala, Miss Yu. Tumayo si Jason at nakipagkamay kay Yuzi. Napakabait niya sa kanya. Excited din si Jason na makita si Yuzi, dahil hindi naging madali para sa kanya na makahanap ng isang talentadong young designer. Gayunpaman, nagtagal pa rin upang makita kung kwalipikado si Yuzi na maging kanyang apprentice. Makikinig din siya sa mga opinyon ni Yuzi. Kung hindi siya papayag na maging apprentice nito, hindi niya ito pipilitin. Mangyaring umupo, Mr. Robert, sabi ni Yuzi. Gusto mo bang sabihin sa akin ang dahilan kung bakit mo ako binibisita ngayon? Well, nanatili ako sa CTB ng ilang araw, at napanood ko ang release conference ng Charm nang hindi sinasadya ilang araw na ang nakalipas. Na-impress ako sa mga designs mo, so I hope that I could meet you in person, ani Jason. Hindi siya nag-abalang itago ang kanyang pagpapahalaga kay Yuzi. Nang marinig iyon, natuwa si Yuzi. Maraming salamat sa iyong pag-aproba, Mr. Robert. Napakahalaga para kay Yuzi na makamit ang pag-aproba ng isang sikat o may karanasan na designer ng damit, lalo na mula sa kanyang idolo. Masaya rin siya kung iniisip ng ibang tao na hindi kasali sa larangan ng disenyo ng damit na kaakit-akit ang kanyang mga disenyo.
Ngunit mas magiging kumpiyansa siya kung may positibong komento ang isang sikat na designer ng damit tungkol sa kanyang mga disenyo. Miss Yu, libre ka ba ngayon? If you don't mind, I would love to hear your ideas behind your designs, tanong ni Jason. Mga ad ng Pub Future. Oo naman, lagi akong umaasa na marinig ang iyong mga opinyon, Mr. Robert, sabi ni Yuzi. Pagkatapos noon, matagal na nakipag-usap si Yuzi kay Jason tungkol sa kanyang mga ideya sa likod ng kanyang mga disenyo. Nang marinig ang mga ideya ni Yuzi, paulit-ulit na tumanggaw si Jason at ipinahayag ang kanyang pagsang-ayon. Sa usapan, ibinahagi din niya ang kanyang opinyon kay Yuzi at maraming natutunan si Yuzi mula sa kanya. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, masigurado si Jason na si Yuzi ay isang mahuhusay na promising designer. Sa katunayan, maraming mahuhusay na tao sa mundong ito, ngunit marami sa kanila ang kulang ng magandang pagkakataon upang ipakita ang kanilang talento. Dahil natuklasan ni Jason si Yuzi, nagpasya siyang gumawa ng isang bagay. Sa huli, sinabi ni Jason, Miss Yu, may clothing industry forum bukas sa 2 PM sa meeting room ng Hwangdeng Hotel. Kung may oras ka, pwede kang dumalo. Talaga. Sana makasali ako. Tuwang-tuwa si Yuzi na marinig ang balita. Ang mga dumalo sa forum ay pawang mga sikat o may karanasan na mga designer ng damit sa industriya, at hindi ito bukas sa lahat. Kinuha ni Jason ang kanyang name card at ibinigay kay Yuzi. Maaari mo akong tawagan bukas, at maaari kitang ihatid sa loob. Walang makakapidyo sa kanya kung makakadalo siya sa forum kasama si Jason. Maraming salamat, nakipagpalitan ng name card si Yuzi kay Jason. Pagkatapos nun, umalis na si Jason. Miss Yu, sino si Mr. Robert? Mukhang nasa sabik ka, tanong ng isang tindera kay Yuzi na may pag-uusisa. Maging ang mga customer na nakatayo sa kanilang paligid ay tumingin sa kanya para sa sagot. Ngumiti si Yuzi at sinabi, siya ay isang katulad na tao sa larangan ng disenyo ng damit, at nagmula sa Paris. Isang designer ng damit mula sa Paris. Mga ad ng Pub Future. Nang marinig iyon, nagulat silang lahat, pero kakaunti lang ang alam nila sa disenyo ng damit, kaya hindi pa rin nila naiintindihan ang impluwensya at posisyon ni Jason sa industriya. Well, maaari mong hanapin ang kanyang pangalan sa internet kung gusto mong malaman ang higit patungkol sa kanya, sabi ni Yuzi. Agad namang hinanap ng isa pang tindera ang pangalan ni Jason gamit ang isang computer, at sabay-sabay siyang pinalibutan ng maraming tao. Nang makita nila ang mga disenyo at awards ni Jason, lahat sila ay namangha. Sa kanilang pagkamangha, ang isang wedding gown na regalo ni Jason ay maaaring ibenta sa halagang mahigit 10 milyong yuan. Jesus! Miss Yu, napakagaling mo, at kilala mo ang isang mahalagang tao. Talaga. Dalawang tindera ang natuwa, at nakaramdam ng karangalan na makapagtrabaho sila para kay Yuzi. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Bureau Els 1N. Bigla na lang, mas mataas ang tingin ng mga customer sa tindahan kay Charm ngayon. Si Yuzi ay hindi nagtagal sa tindahan, dahil kailangan niyang harapin ang iba pang mga bagay sa pabrika. Maraming natanggap na order si Charm sa mga araw na ito, at maraming tao ang humihingi ng mga gown na gawa niya. Bagamat mayroon siyang sapat na oras para gawin ito, gusto pa rin niyang gamitin ng husto ang kanyang oras at gawin ng maayos ang kanyang trabaho. Nang bumalik si Yuzi sa kanyang sasakyan, tinawagan niya si Guning at sinabi sa kanya ang tungkol sa nangyari. Ramdam ni Guning ang kaligayahan at kasabihan ni Yuzi sa pamamagitan ng telepono, at binati niya ito. Bilang karagdagan, pinatunayan din nito ang mabuting panlasa ni Guning sa pagpili ng mga bihasang tao. Si Zhao Xiaoshuan ay nanatili sa bahay sa buong oras na wakas. Hindi siya gaanong malungkot noong mga nakaraang araw, ngunit labis pa rin ang kanyang pagkabalisa. Pagkatapos ng lahat, mahal na mahal niya si Lin Tianyu noon pa man. Sa sandaling ito,
Biglang nabasa ni Zhao Xiaoshuan ang nakagugulat na balita na gumamit si Lin Tianyu ng kutsilyo para banta si Yuzi sa kanyang telepono. Kilalang kilala niya si Lin Tianyu, ngunit nabigla pa rin siya na lalabag si Lin Tianyu sa batas. Iniisip kung ano ang ginawa ni Lin Tianyu, nakaramdam ng takot si Zhao Xiaoshuan. Hindi gumaan ang pakiramdam niya hanggang sa malaman niyang maayos na si Yuzi ngayon. Si Zhao Xiaoshuan ay nagmuni-muni ng husto sa kanyang pinagdaanan, at naging mas matino na siya ngayon. Nakonsensya rin siya na nilinggan niya si Lin Tianyu mula kay Yuzi. Gayunpaman, kahit gaano siya nagkasala ngayon, hindi niya mababago ang nangyari. Nang makita si Zhao Xiaoshuan na nakatingin sa kanyang telepono, nag-alala si Mrs. Zhao. Lumapit siya at binasa ang balita sa screen, pagkatapos ay nabigla rin. Paano niya nagawa iyon? Seryoso siyang naghuhukay ng sarili niyang libingan. Walang alinlangan, si Lin Tianyu ay makukulong ng ilang taon. Galit na galit si Mrs. Zhao kay Lin Tianyu dahil itinapon niya si Zhao Xiaoshuan. Kaya nang makitang si Lin Tianyu ay malapit ng makulong, hindi niya maiwasang matuwa sa kanyang malungkot na buhay. Hindi na bumalik si Guning sa bahay ng pamilyang Tang matapos maglakad palabas ng Kirin Hotel, ngunit pumunta sa Antaygang Kalye. Maraming tunay na antik ang dala ni Guning. Ngunit hindi niya mailagay ang lahat ng iyon sa Xiangyan Antique Store, dahil maaaring magdulot ito ng problema sa kanila kung napakaraming tunay na antik sa tindahan. Hindi rin niya kayang panatilihin ang mga ito sa kanyang telepathic eye space sa lahat ng oras, dahil masasayang sila kapag ginawa niya iyon. Sa makatuwid, binalak ni Guning na magbukas ng isa pang Antaygang tindahan sa CTB. Malaya pa rin siya ngayon, kaya binisita niya ang Antaygang Kalye. Pagdating niya, ginamit niya ang kanyang jade eyes para eyescan ang paligid ng mga bagay sa stand sa gilid ng kalsada. Naglakad si Guning sa kalahati ng kalye, ngunit nabigo pa ring makahanap ng anumang tunay na mga antik. Sa halip, bumangga siya sa isang pamilyar na mukha. Sa katunayan, hindi siya masyadong pamilyar sa kanya, at isang beses lang sila nagkita noon. Ang lalaki ay si Mo Wengi, at pumasok siya sa isang tea house. Sa pag-iisip ng reaksyon ni Kay noong binanggit niya si Mo Zoxan noong huling pagkakataon, naunawaan ni Guning na hindi maganda ang kanilang relasyon. Naisip din niya na baka si Kay ang mahal na anak ni Mo Zoxan. Gayunpaman, mukhang mas bata si Mo Wenki salamat kay Kay, kaya naisip niya na ang ina ni Kay ay maaaring maging dating asawa ni Mo Zoxan. Ang apelyido ni Kay ay mukhang tutusin, kaya malaki ang posibilidad na ang kanyang ina ay kasal na kay Mo Zoxan noon. Ano man ang mangyari, sigurado siya na sina Mo Zoxan at Kay ay mag-ama. Dahil kamag-anak nila si Kay, binigyan ni Guning ng espesyal na atensyon ang pamilya mo. Ginamit niya ang kanyang jade eyes at sinundan si Mo Wenki sa loob. Si Mo Wenki ay hindi umakyat, ngunit humakbang sa likod bahay. Ang likod bahay ay isang maliit, walang laman na si Heyuan. Mga ad ng Pub Future. Dirdiretsong naglakad si Mo Wenki patungo sa isang silid at kumatok sa pinto nito bago siya pumasok dito. May isang lalaki na nakaupo sa silid, at nagulat si Guning nang makita ang kanyang mukha. Ang lalaki pala ay si Tang Demang. Ang isa ay nagpaplano laban sa pamilya Tang, habang ang isa ay nagpapanatili ng magandang relasyon sa pamilyang Tang. Kung sila ay nagtitipon, sila ay dapat na nagtutulungan sa isa't isa. Umakyat si Guning sa ikalawang palapag, at umupo sa tabi ng balo, kung saan nakita niya ang maliit na si Heyuan. Pagkatapos mag-order ng isang tasa ng tsaa, kinuha ni Guning ang isang wireless na pinhole camera at itinuro ito sa silid. Sa kasamaang palad, may mahabang distansya sa pagitan nila, at sinadya nilang magsalita sa mahinang boses, kaya hindi malinaw na marinig ni Guning ang kanilang pag-uusap. Makalipas ang halos 10 minuto, lumabas si Mo Wengi. Hindi nagpakita si Tang Demang hanggang sa wala si Mo Wenki ng 20 minuto, at umalis din siya. Inalis ni Guning ang wireless pinhole camera, pagkatapos ay nagpadala ng mensahe kay Kay at sinabihan siyang imbestigahan ni Mo Wenki.
Dahil si Mowenki ay nagkaroon ng lihim na pagpupulong kay Tang Demang, naghinala na siya sa pamilya mo ay sangkot din sa pagkana ni Tang Demang. Talagang hindi sigurado si Guning kung tutulungan siya ni Kay sa pagkakataong ito ay gaya ng dati dahil sa koneksyon niya sa pamilyang mo. Kung papayag si Kay na gawin ito, mas mabuti, ngunit hindi niya ito pipilitin na tulungan siya kung nag-aatubili siyang gawin ito, dahil si Muzoksan ang kanyang ama pagkatapos ng lahat. Naniniwala si Guning na kailangang maging intensyon ni Muzoksan na makipagtulungan kay Tang Demang, at si Mowengi ay sinunod lamang ang utos ng kanyang ama. Sa kasong iyon, sinabi rin ni Guning sa dulo ng mensahe na maaaring tanggapin ito ni Kay kung ayaw niyang gawin ito. Nang matanggap ni Kay ang mensahe ni Guning, may tinatalakay siya kay Chen Kangyi. Gumawa lang siya ng isang bagong laro, at naisip na ito ay maaaring maging matagumpay. Binalak niyang imungkahi ito kay Guning pagkatapos ipakita ang ideya kay Chen Kangyi. Bagamat alam niyang may malaking grupo ng mga teenager na mahilig maglaro. Mas marami rin ang nag-update sa mga laro sa merkado, kaya kailangan nilang maging napaka-creative para maakit ang atensyon ng mga teenager. Hiniling ni Kay ang opinyon ni Chen Kangyi kung ang larong ito ay maaaring maging sikat sa mga mahilig sa laro. Si Kay ay napakahusay sa paglalaro ng kanyang sarili, kaya ang laro na binuo niya sa kanyang sarili ay, syempre, hindi bababa sa kasing ganda ng mga laro na kanyang nilaro. Mga ad ng Pop Future. Ang mensahe ni Guning ay pumasok sa kanyang telepono nang malapit na niya itong kontekan. Pagkabasa ng message ay agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Kay. Syempre, kilala niya si Mowenki. Anong mali? Tanong ni Chen Kangyi na may pag-aalala. Gusto ni boss na imbestigahan ko si Mowenki. Sinabi niya na nakatagpo niya si Mowenki habang siya ay nasa isang lihim na nagpupulong kay Tang Demang. Kaya pinaghihinalaan niya na ang pamilyang mo ay sangkot din sa pagkana laban sa pamilyang Tang, sabi ni Kay. Nang sabihin niya ang pangalan ni Mowenki, puno ng puot ang kanyang boses. Si Mowenki, o ang pamilyang mo kung tutuusin, ay kanyang kalaban habang buhay. Nang marinig iyon, sumimangot si Chen Kangyi, pagkatapos ay ngumisi, mukhang hindi maiiwasan na makilala mo ang pamilyang mo. Natuwa si Chen Kangyi na makita iyon, dahil hindi ito malalampasan ni Kay kung hindi siya nakaganti sa pamilya mo. Sila mismo ang humiling nito, sabi ni Kay sa malamig na tono. Nilimitahan niya ang kanyang sarili na hindi imbestigahan ang pamilya mo dahil sa pangako niya sa kanyang ina. Natatakot siya na ilantad niya ang maruming sikreto ng pamilya mo kapag may hanap na siya. Maya-maya, nagpadala ng mensahe si Kay kay Guning at pumayag na imbestigahan ang pamilya mo. Nang makita ang tugon ni Kay, naunawaan ni Guning na walang pakialam si Kay sa pamilya mo. Umalis siya sa tea house pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad sa Antaigong Kalye para magsaya. Hindi nagtagal, nakahanap si Guning ng isang Antaigong tindahan na nasa ilalim ng paglilipat. Pumasok siya dito, at halos 40 metro kwadrado ang laki nito, na hindi naman maliit. Ang tindahang ito ay may dalawang palapag. Ang itaas na palapag ay isang lounge, habang ang unang palapag ay bukas sa mga customer. Maganda itong pinalamutian, ngunit kakaunti lamang ang mga handicraft sa loob. Bukod pa rito, walang nakitang ibang tao si Guning sa tindahan bukod pa sa isang tindero. Tila halos hindi na nakalutang ang tindahang ito. Hay, maligayang pagdating. Ang tindero ay isang binata sa paligid ng 20 taong gulang. Inaantok siya, nakapatong ang itaas na bahagi ng katawan niya sa counter, at hindi nagpakita ng anumang sigla nang makita ang isang customer na naglalakad sa loob. Dahil walang magagandang bagay na nakalagay sa tindahan, nasanay na siya na baka laminggalinga muna ang mga tao sa paligid bago sila umalis. Hindi nakaramdam ng sama ng loob si Guning, ngunit dahan-daang naglakad sa paligid ng tindahan, medyo nasiyahan siya sa lokasyon at espasyo nito. Bakit walang mga bagong bagay sa tindahang ito? Tanong ni Guning. Hindi mo ba nakita ang transfer notice na nakapaskil sa labas? Malapit nang ilipat ang tindahang ito. Sayang ang pera kung patuloy tayong bibili ng mga bagong bagay, naiinip na sabi ng binata.
Hindi pinansin ni Guning ang kanyang hindi magandang ugali at nagtanong, nasaan ang iyong amo? Para saan? Tanong niya. Napakabata pa ni Guning, kaya hindi niya akalain na pumunta siya rito para kunin ang tindahang ito. Hindi ba ililipat na itong tindahan? Gusto kong rentahan ito, kaya kailangan kong makipag-usap sa boss mo, nakangiting sabi ni Guning. Ano? Nang marinig iyon, biglang nagningning ang mga mata ng binata, at biglang tumayo para tingnan si Guning. Nang makita ang mukha ni Guning, naisip niyang medyo pamilyar ito, ngunit hindi niya nakilala kung sino siya. Kakasabi mo lang ba na gusto mong magrente ng tindahan na ito? Tanong niya na may pagdududa. Mga ad ng Pub Future. Oo, sabi ni Guning. Sigurado ka bang hindi ka nagbibiro? Hindi pa rin siya naniniwala. Naunawaan ni Guning na hindi siya naniniwala sa kanyang mga salita. I'm very satisfied with the location and space of this store. Kung makatwiran ang presyo, sa palagay ko ay uupahan ko ito. Well, ako ang may-ari ng tindahang ito, sabi ng binata, at lumabas mula sa likod ng counter. Ang kanyang saloobin kay Guning ay lubos ding nagbago, at binati niya ito ng buong sigasig, "Makiupo, miss." Umupo si Guning, at bahagyang nagulat na ang binatang ito talaga ang may-ari ng tindahang ito. Nagbuhos siya ng isang tasa ng tsaa para kay Guning, at inilagay ito sa mesa sa harap niya. "Miss, ikinagagalak kitang makilala. Ako ang may-ari ng tindahang ito, si Dulay Feng. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan?" Tanong niya. "Ang apelyido ko ay Gu," sabi ni Guning. "Ikinagagalak kitang makilala, Miss Gu. Gusto mo bang sabihin sa akin kung anong uri ng negosyo ang gagawin mo sa tindahang ito?" Tanong ni Dulay Feng. "Katulad mo," sabi ni Guning. "Nagtataka ako kung bakit halos hindi makalutang ang iyong tindahan ngayon." Nang marinig iyon, tila nagalit at nalungkot si Dulay Feng. "Hindi naman sikreto sa kalyeng ito, kaya wala akong pakialam na sabihin sa iyo. Nagbukas ang aking ama ng 2 tindahan, at pareho silang kumikita. Gayunpaman, ang aking ama ay may matinding sakit noong unang bahagi ng nakaraang taon, kaya ibinigay niya ang 2 tindahan sa akin at sa aking nakababatang kapatid sa ama. Ang aking stepmother at ang aking nakababatang kapatid sa ama ay gustong sakupin ang parehong mga tindahan. Ngunit ang isa sa kanila ay nasa ilalim ng aking pangalan, kaya wala silang magagawa dahil hindi ako sumang-ayon. Kung gayon, humingi sila ng tulong sa isang grupo ng mga hoodlum at nagdulot sa akin ng maraming problema. Nawawalan na ako ng mga customer at provider mula noon. Ang masama pa, walang nang-ahas na bumili ng tindahan ko dahil sa stepmother at younger half-brother ko." Nagulat si Guning, may malaking kwento sa likod nito. "Gaano karami ang alam mo tungkol sa mga antigo?" Tanong ni Guning. "Mga ad ng Pub Future. Marami, dahil lumaki ako sa kanila," sabi ni Dulay Feng. "Ano ang susunod mong plano kung sakupin ko ang tindahang ito?" Tanong ni Guning. "Maghanap ng trabaho para pakainin ang sarili ko. Sa tingin ko kaya ko pa ring mamuhay ng magandang buhay sa aking bayad at upa," sabi ni Dulay Feng. "Maaari mo ba akong tulungang pamahalaan ang tindahang ito pagkatapos kong merentahan ito? Mababayaran kita ng mataas na sweldo kasama ang 10% na dibidendo bawat taon," sabi ni Guning. Si Dulay Feng ay natigilan sa isang segundo. Napakaganda nito para maging totoo. Ang kakanyahan na ito ay ligtas na nakalagay sa gitna ng no euro LSN. "Miss Gu, natatakot ako na mahihirapan ka kung patuloy akong magtatrabaho dito, dahil hindi ako papayagan ng stepmother ko at ng nakababatang kapatid sa ama na nananatili dito," aniya. Si Dulay Feng ay isang mabuting, matuwid na tao. "Huwag kang mag-alala. Hindi nila ako magdudulot ng gulo," sabi ni Guning nang may kumpiyansa. Talaga, nag-aalala pa rin si Dulay Feng. "Well, hayaan mong patunayan ko sa iyo. Ibigay mo sa akin ang iyong telepono," sabi ni Guning, at inabot ang kanyang kamay kay Dulay Feng. Hindi maintindihan ni Dulay Feng kung bakit kailangan ni Guning ang kanyang telepono, ngunit sinunod niya ang kanyang utos. "I-unlock ito," sabi ni Guning.
In-unlock ni Duleifeng ang kanyang telepono at ibinigay ito kay Guning. Pagkatapos ay hinanap ni Guning ang kanyang pangalan sa internet at binuksan ang unang web link tungkol sa kanya. Binubuo ito ng lahat ng balita at impormasyon tungkol sa kanya. Basahin ito bago ka magdesisyon, sabi niya at ibinalik ang telepono kay Duleifeng. Kinuha ito ni Duleifeng, pagkatapos ay sinimulang basahin. Matapos basahin ang balita, nagulat siya. Nabasa na niya ang balita noon, at ang babaeng ito sa harap ng kanyang mukha. Bigla na lang, tinitigan ni Duleifeng si Guning, at napagtanto niya kung bakit sa tingin niya ay pamilyar ang dalagang ito. Nakita na niya ang mukha niya kanina. Sa sandaling napagtanto ni Duleifeng na nakilala niya ang kanyang idolo, natuwa siya at sinabing, ikaw ba si Goddess Gu? Ikaw si Goddess Gu, tama ba? Nagulat si Guning na nabasa ni Duleifeng ang balita tungkol sa kanya, ngunit hindi siya nakilala nang pumasok siya sa tindahan noon. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Tanong ni Guning habang nakatingin sa kanya. Siyempre. Nobody lang sila bago ka. Tatakbo na yata sila kapag narinig nila ang pangalan mo. Sabi ni Duleifeng. Si Guning ay nakakuha ng maraming katanyagan, kaya maraming tao ang nakakaalam kung gaano siya kalakas. Sa ngayon, nadama ni Duleifeng ang labis na karangalan at maswerteng nakilala si Guning, na magbabago ng kanyang buhay. Magkano ang rente? Tanong ni Guning. Well, nag-isip sandali si Duleifeng. Hindi siya maaaring maningil ng labis, dahil nagawa na siya ni Guning ng malaking pabor. Naunawaan ni Guning kung ano ang nasa isip niya, kaya ibinuka niyang muli ang kanyang bibig bago pa makapagsalita si Duleifeng. Sabihin mo lang sa akin ang numero. Ayaw kong lokohin ako, pero ayaw ko rin mag-take advantage sa ibang tao. Dahil sinabi iyon ni Guning, inalok niya siya ng pinakaangkop na presyo. Pagkatapos nito, pumirma sila ng isang lease sa loob ng 5 taon. Bukod pa riyan, pumirma rin sila ng kontrata sa paggawa. Si Duleifeng ay magmamay-ari ng 10% na bahagi ng sangay ng Xiangyan Antique Store sa CTB, at ang kanyang buwanang sweldo ay 10,000 yuan kasama ang 1% na komisyon. Kung nakapagbenta siya ng isang tunay na antigo na ang presyo ay 1,000,000 yuan, makakakuha siya ng 10,000 yuan bilang komisyon. Mga ad ng pub future. Siyempre. Maaaring hindi siya magbenta ng isang tunay na antik sa loob ng ilang buwan, o maaaring magbenta ng ilang tunay na antik na nagkakahalaga ng mahigit 10,000,000 yuan sa loob ng ilang araw. Ang lahat ay nakasalalay sa mga benta. Sa kabuuan, isa pa rin itong napakagandang alok sa paningin ni Duleifeng, dahil maaari rin siyang magkaroon ng 10% shares ng sangay ng Xiangyan Antique Store sa CTB. Kung mas maraming mga tunay na antigo ang maaari niyang ibenta, mas maraming pera ang maaari niyang kumita. Bukod pa riyan, i-advertise din ni Guning ang Xiangyan Antique Store kapag nagkaroon siya ng pagkakataong tulungan itong makakuha ng higit na atensyon. Mahirap maghanap ng mga tunay na antigo sa panahon ngayon. Hanggat may mga tunay na antigo na nakalagay sa Xiangyan Antique Store, darating ang mga tao upang bilhin ang mga ito kapag ito ay sumikat. Hindi ganoon kalayo ang iniisip ni Duleifeng, dahil natulala na siya sa pangalan ng Xiangyan Antique Store. Ilang taon na siyang nasangkot sa antique industry, kaya't binigyan niya ng malaking pansin ang mga pinakabagong balita tungkol dito. Bagamat matatagpuan ang Xiangyan Antique Store sa kabisera, narinig na ng mga antique lovers sa CTB ang magandang reputasyon nito. Nabalitaan ni Duleifeng na ang Xiangyan Antique Store ay naibenta sa auction kanina, at ang bagong boss nito ay pinatakbo ito ng napakahusay. Napansin din niya na nakasulat sa kontrata ang sangay ng Xiangyan Antique Store sa CTB. Biglang may pumasok na ideya sa kanya. Goddess Gu, ikaw ba ang boss ng Xiangyan Antique Store? Inikat ni Duleifeng ang kanyang mga mata sa gulat. Oo, sabi ni Guning na may kalmadong mukha. Marami akong tunay na antik na dala ko, pero hindi ko mailalagay lahat sa Xiangyan Antique Store sa kabisera, kaya plano kong magbukas ng branch sa CTB para ilagay ang mga ito. Mahinahon itong sinabi ni Guning, ngunit si Duleifeng ay namangha.
Mahirap para sa isang normal na tindahan ng antigo na magkaroon ng ilang tunay na mga antigo, dahil ang mga tunay na antigo ay talagang mahal. Ang Siangyan Antique Store, gayunpaman, ay nagpakita ng 12 ng mga tunay na antigo sa tindahan, na ikinagulat ng lahat ng mga antigang mahilig sa kabisera. Pambihirang mayaman si Goddess Gu. Pagkatapos lagdaan ang mga kontrata, sinabi ni Guning, pakilinis ang iyong tindahan sa mga araw na ito, at irehistro ng maayos ang lahat ng mga handicraft sa tindahan. Sa iyo sila, at hindi ko sila kukunin. Mga ad ng Pub Future. Nang marinig iyon, nagulat si Duleifeng, dahil plano niyang ibigay ang mga ito kay Guning, ngunit napakabukas palad ni Guning at hindi niya ito kinuha. Idinagdag ni Guning pagkatapos, ipapadala ko sa iyo ang isang larawan ng karatula ng Siangyan Antique Store mamaya, at maaari kang gumawa ng katulad na may CTB branch, dito. Oo naman, boss, sabi ni Duleifeng. Binago ni Duleifeng ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Guning pagkatapos lagdaan ang mga kontrata, na nagpakita ng iba sa kanilang relasyon ngayon. Pagkatapos nito, inilipat ni Guning ang taunang upa sa Duleifeng. Dahil mayroon siyang mga bahagi ng sangay, hindi na kailangang maningil ng deposito. Nang umalis si Guning sa Antaygang Kalye, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Miss, please wait a second, pinigilan niya ang isang babaeng nasa edad 40. Maaari ba akong tumulong? Tanong ni Guning. Miss, ngayon lang kita nakitang pumirma ng kontrata kay Duleifeng sa kanyang antique store. Sa tingin ko mas mabuting huwag kang umupo sa kanyang tindahan, kung hindi, ikaw ay magkaproblema, sabi ng babae, na parang ginagawa niya ang isang pabor kay Guning. Si Guning, gayunpaman, ay hindi naniniwala na siya ay napakabait, at naisip na maaaring siya ang stepmother ni Duleifeng na sinusubukang pigilan ang iba sa pagrente sa tindahan ni Duleifeng. Gayunpaman, nagtanong pa rin si Guning, bakit? Lumingalinga ang babae sa paligid bago siya lumapit kay Guning at sinabi sa mahinang boses, naiinis ni Duleifeng ang isang gang. Kahit sinong umupa ng kanyang tindahan, isang grupo ng mga hoodlum ang darating para guluhin ang mga tao. Pagkasabi nun, parang natakot yung babae. Ang mga ordinaryong tao ay pawang takot sa mga gang. Naniniwala ang babae na si Guning, na isang batang babae lamang, ay matatakot din pagkatapos marinig iyon, ngunit nanatiling kalmado si Guning gaya ng dati, na ikanalito niya. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3L, B11N. Upang takutin si Guning, idinagdag ng babae, napakaganda mo at bata. Kapag nalaman ng mga hoodlum na iyon na naglakas loob kang kumilos laban sa kanila, gagawin nila ang lahat para mapahamak ka.